Okay, meron tayo ditong request. As an HR and handling expat records in the Philippines, what is the easiest way para ma-alert ako sa mga expiry visa at passport ng mga expat using Excel? So, ang ginagawa ko po kasi ay by filtering lang, monthly, weekly. So, try natin gawin to efficiently track visa and passport expiry dates for expat using Excel. Magse-set up tayo ng conditional formatting at gagamit tayo ng combination of formulas to create automatic alerts. So, naka-organize na yung ating data dito. Column A, yung mga pangalan ng expat. Column B, dito natin ilalagay yung visa expiry date. Sa column C, yung passport expiry date. Dito sa ating column D, yung days until visa expiry. At sa column E, yung days until passport expiry. Then, lalagyan din natin ng alert. Dito sa column F, magdi-display dito yung expiring soon if either visa or passport is expiring in the next 30 days. Dito sa visa expiry date at saka sa passport expiry date columns, siguraduhin natin na naka-date format ang mga to. Select natin. Then go to home. Punta tayo dito sa number group. Then click natin itong arrow na to. Click short date. So, naka-date format na siya. Okay? So next, punta na tayo dito sa days until visa expiry. So ang gagamitin nating formula dito, equals B2. Ito yung visa expiry date ni Olivia Johnson, nasa B2. Then, minus today, yung date ngayon. Open, close parentheses. Enter natin. So date yung lumabas niya. So ang gagawin natin, make sure na itong column na ito, days until visa expiry, ay naka-format ng number. Tanggalin natin yung decimal point. So, 20 days na lang yung natitira niya until visa expiry. Then, copy natin yung formula. Double-click itong small square na to. And automatically, lumabas na yung days until visa expiry ng ating mga expat. Okay? Next, calculate naman natin yung days until passport expiry. So, halos the same siya ng formula nitong days until visa expiry. So, equals C2. Ito yung passport expiry date ni Olivia Johnson. Nasa C2. Then, minus today. Open, close, parentheses. Enter. Tanggalin natin yung decimal point. 370 days yung bago ma-expire yung kanyang passport. Kasi 10/10/2025 pa. Okay? So, copy the formula. And that's it. Ang kasunod natin gagawin, mag-set up tayo ng conditional formatting dito sa visa expiry date. Select natin. Gusto natin kasing i-highlight yung visas na mag-e-expire in the next 30 days. Okay? Go to conditional formatting. Then, new rules. Use a formula to determine which cells to format. Then dito sa format values, maglalagay tayo ng formula. Itong formula na to ang mag-highlight ng visas na mag-expire in the next 30 days. So click natin yung format. Punta tayo sa fill. Click natin ang kulay red. Then okay. So ayan, na-highlight ng kulay red yung mga visa na mag-expire na in the next 30 days. So ngayon na ay October 5. Ito ay 10/25, 10/22, 11/1, 10/30. So mag-expire na yan in the next 30 days. Okay? Ngayon, kung gusto nyo ring lagyan ng conditional or i-highlight yung passport expiry date na mag-expire in the next 30 days, i-repeat nyo lang yung formula na ginamit natin dito sa visa expiry date. Babaguhin nyo lang yung B2, gagawin nyo lang C2 dahil dito nag-start sa C2 yung expiry date ng passport. Okay? So, ang kasunod natin gagawin ay mag-create naman tayo ng alert dito sa F column. Ito naman yung ating formula na gagamitin dito. Equals if or B2 to expiry date minus today less than or equal to 30. Then C2 yung second string minus today less than or equal to 30 expiring soon. Ang ibig sabihin niyan, kung yung visa expiry date at saka yung passport expiry date na nasa B2 at C2 ay less than or equal to 30 which is in the next 30 days, ang magde-display ay expiring soon. Okay? Enter natin. So, itong 10/25 dito sa visa expiry date ay mag-e-expire na in the next 30 days kasi October 5 ngayon. Kaya ang nag-display sa kanya ay expiring soon. Okay? So, copy natin yung formula. Double-click. So, itong mga red na to na mag-e-expire in the next 30 days ay mag-e-expire na. Kaya ang naka-display dito sa alert natin ay expiring soon. Nakuha nyo ba? So, para natin ma-highlight itong mga alert na to, magse-set up ulit tayo dito ng conditional formatting. So, select natin.
Then go to conditional formatting. New rule. Use a formula to determine which cells to format. So ito yung ating gagamiting formula. And go to format. Fill. Gawin nating yellow. And hit OK. And OK. Ayun, at na-highlight na yung mga alerts natin na expiring soon ng kulay yellow. So madali nyo siyang madidetermine kung ma-expire na or malapit na yung visa expiry date or passport expiry date. Okay? And that's it. Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.